Tulad po nito, nagsalita na naman po si Amy Marcos dito po sa hindi ko alam kung gustong tumakbo nito na Vice President o umiikot din, eh, 'di ba? Muntikan ng malaglag yan, eh, kapapanalo, eh. Okey. Sabi po ni Amy Marcos, sinabi niya po sa mga kanyang press conference ngayon sa Mandawi City na labas-pasok o in and out of the hospital. Ayan po, si Pangulong Marcos. Alam nyo, at kasabay po nito, nananawagan din po na maglabas na po ng medical bulletin ng mga doktor ni President Marcos. Alam niyo po, totoo po yan, no? Bakit po hindi kinakailangan niyo na po maglabas ng medical bulletin, lalo na po ito kapatid na yung nagsasabi. Huwag po niyong, hindi niyo po pwedeng sabihin na walang alam si Amy Marcos. Meron pong mga kasama sila, mga kamag-anak na nagbabalita sa kanya. Bakit po ninyo nililihim? No? Ikalawang tanong, yung Malacanang, bakit nyo inililihim na labas-pasok si BBM sa ospital? Ayon kay Amy Marcos to, hindi kami nag-imbento, ha. Okay. Bakit po? Nagja-jogging ba siya? Hindi nga, baka nagja-jogging sa ospital, eh. Doon jumping jack, eh. Oh, ikalawang tanong namin, ha? Alam ko po bukas sasabihin na naman ni Auntie Claire, fake news na naman si Amy Marcos. Oh, dalawa lang po 'yan, eh. Fake news si Amy Marcos o nagsasabi ng totoo. Kung fake news po siya, pinakulong po ninyo si Jay Sonsa, pakulong niyo rin si Amy Marcos. Hindi naman po immune 'yan, eh. Ano 'yan, pagkapatid ng presidente puwedeng mag-fake news? Oh. Bakit ayaw niyong ipakulong kung fake news? Pinakulong niyo si same ang balita nila tungkol po sa kalusugan ni BBM. Pinakulong niyo si Jay Sonsa dahil nagbabalita ayon sa inyo, mali ang balita niya sa kalusugan ni BBM. Eto po kapatid, mali pa rin. Sasabihin pa rin ni Auntie Claire, fake news si Amy Marcos. Bakit hindi niyo ipakulong? Ang kaya niyo lang ba senior citizen? Ang kaya niyo lang ba yung mga vlogger, yung mga walang kakayahan? Pagka titignan natin 'yan, kung sasabihan nila ng fake news si Amy Marcos bukas. Tiyak lalabas 'yan si Auntie Claire bukas, eh. Okey, dalawa lang 'di ba, nagsasabi ng totoo o fake news. Parehong dapat meron kayong gawin. Hindi po matatapos 'to, eh. Hindi naman po suko na po kami, alam namin na si BBM kahit kailan hindi po 'yan magpapa-hair follicle test. Pero ayon sa konstitusyon, karapatan ng mamamayan malaman kung malusog pa ba ang pangulo. Hindi po pupuwede na hindi malusog ang pangulo, ay pangulo pa rin. Hindi naman po hari 'yan, eh. Hinalal po ng tao 'yan. Ang isa po sa pagkakahalal sa kanya, kaya po siya may tinatawag na Vice President, kung may sakit yung pangulo, hahalili yung Vice President kahit pansamantala. Sino pala nagpapatakbo ng Pilipinas kung labas-pasok sa ospital? Alam niyo po, ako ngayon, dati napakalakas ko, eh. Athletic ako nung araw. Pero ngayon ramdam ko po, konting ubo lang, masama na pakiramdam, itinutulog ko na. Hindi pa po ako nauospital, eh. Kinakailangan mo nang magpahinga, eh. Sa edad ko, di hamak na matanda sa akin si BBM. Oh, mainitan lang po ako, hindi ko na kaya, eh,
nagpapahinga na ako, eh. Hindi po puwede na yung kahit po mga ilang araw bakante po yung presidente. Hindi po puwede na ang nagpapatakbo ay hindi halal ng tao. Kung sinasabi nila na si Recto nagpapatakbo o lalo na kung yung asawa ni BBM ang nagpapatakbo, hindi po puwede yan. Hindi po namin alam, eh. Ayaw niyo naman magsalita. Puwede naman yung ginagawa niya, eh, 'di ba? Matagal ba siya nag-jogging? Matagal ba siya nag-jumping jack? Yun nga ang patunay na wala siyang sa kalasugan, eh. Biruin niyo nag-jogging ganun lang. Hindi po puwede na kinakailangan po namin ng doktor. Kasi bakit? Ini-impeach ninyo si VP Sara. 'Di ba? Ini-impeach ninyo si VP Sara ngayon. Okay. Ano pong mangyayari 'pag si VP Sara po nakarating sa Senado? Puwede pong matanggal si VP Sara. Sino po ang papalit kung sakasakali? Mamimili si BBM sa Kongreso. Ibig sabihin, mamimili si BBM, it's either senador or congressman ang magiging vice president. Senador o congressman. Kayo yung proseso ninyo, nasa inyong mga kamay yung kahinatnan kung matatanggal ba sa puwesto si VP Sara. Ngayon, kung may sakit po pala na si BBM, hinihintay lang na ma-impeach si VP Sara para yung paborito niya, yung gusto niya na maging hahalili sa kanya, vice president. Hindi po ba? Hindi po obra yan. Dapat po 'pag may sakit ang Pangulo, sinasabi niya po yan. Mag-medical bulletin po. Lalo na yung kapatid niya nagbubulgar na in-and-out siya sa ospital. Bakit po ka panipaniwala? Kapatid yan, eh. Merong kamag-anak yan si BBM na nagsasabi kay Amy dahil kapatid siya. Lahat na nangyayari kay BBM sinasabi niyan kay Amy. Puwera na lang kung kakasuhan niyo si Amy na nagsisinungaling at siya po ay nagko-commit ng cyber libel. Puwera na lang kung naninira lang si Amy. Wala naman kayo, sasabihin niyo lang fake news. Okay lang sana kung wala kayong pinakulong na Jay Sonsa. Kung nagpapakulong po kayo ng hindi kamag-anak, unfair naman yan. Pareho, eh. Dalawa lang kasi, nagsasabi ng totoo si Amy o hindi. Kung hindi siya nagsasabi ng totoo, kasuhan niyo. Ano yan, yung pagkakaso niyo, pag Duterte vloggers, kaso agad, huli agad. Pero pag kapatid ng Pangulo, hindi. Pero ang pinakaimportante, magbigay linaw kayo kasi susunod niyan, wala pong katapusan yung magiging balita na may nangyari kay BBM, si BBM kunwari hindi makita ng isang araw. Hindi makita ng isang araw sa Malacanang si BBM. Tamang hinala na naman ng mga Pilipino. Ano na nangyari kay BBM? Hindi po simple itong mga akusasyon na 'to. Hindi niyo po puwedeng balewalain 'to. Isa pa. Naaawa rin daw siya sa kanyang kapatid dahil ang pakiramdam niya, walang nag-aalaga sa Malacanang. Kumbaga hindi na kaya ng tao, pinipilit pa rin pong magpresidente kasi nakakatakot po. 'Pag umamin si BBM na hindi niya na kaya, papalit po sa kanya si VP Sara. Lahat po ng mga magnanakaw ngayon sa gobyerno
takot na po sa Sara Duterte presidency. Hindi po ako magtataka, magkakandamatay sila, papalapit po ng papalapit. Alam niyo yung stress, yan po ang numero unong killer. Kaya marami po sa mga lalo na po diyan sa Congress, 'no? Marami po diyan mai-stress habang papalapit ng papalapit. Palapit na ng palapit yung 2028, kinakabahan na yan.